So, ayun, no. Gawa lang muna tayo ng overview video para sa ating billing system na IS Pro PH para sa internet service provider dito sa Philippines. So, currently nandito tayo ngayon sa website. Pag nag-sign up kayo, ito yung default website na makikita ng client nyo pag nag-visit sila sa website ninyo. So, ang makikita natin dito, meron siyang home, plans, contact, and bills. Itong home, plan, and contact is naka-single pages siya. Naka-single page siya. So, pag kinlik mo yung plan, pupunta siya doon sa plan dito. Ito yung plan. Tapos, pag kinlik mo naman yung contact, pupunta siya dito sa contact. So, try natin ganito. And ayan. Then, ito namang bill. Pag kinlik mo siya, meron siyang sariling page. Dito, makikita ni client yung pwede siyang mag-check ng bill at magbayad using Sendit Payment Gateway. So, i-enter lang ni client dito yung kanyang account number, then click check bills. Lalabas na dito yung current bill at yung previous bill, paid and unpaid. So, currently, wala pang invoice na nakalagay dito sa demo account. For now, mag-login muna tayo. So, upon sign up, kailangan nyo i-verify yung email and maglalagay kayo ng sarili yung password para makapag-login sa billing system. So, ayan, sign in muna tayo. Once makapag-sign in, unang-unang makikita nyo dito is yung dashboard. So, makikita nyo sa left side, naka-trial period pa lang ako. Since 7 days yung free trial natin. So, 3 days ago, ginawa ko tong free trial account. Kaya 4 days na lang yung nakalagay dito sa trial ends. So, upon sign up, ang unang makikita nyo is etong getting started. So, meron siyang 6 steps na kailangan nyong kumpletuhin para ma-set up itong billing system. Unang-una is yung company profile. Kailangan pala sunod-sunod ang gagawin nyo dito. So, may numbering naman siya. Una is company profile. Second, itong create a plan. So, ito yung plan ng mga client nyo. For example, 75 Mbps, 4999. Ito. So, pangatlo, kailangan nyo mag-create ng server. Itong server location, ito yung MikroTik router ninyo. So, pag kinlik mo siya, dito ako mag-create ng server. Ito yung MikroTik server mo. So, pag nakapag-create ka na dyan ng server location, lalabas na siya dito sa MikroTik routers. Balik lang tayo sa dashboard. So, next naman is number 4, create clustering. Ito naman clustering, ito yung LCP. So, kinlik mo siya, dito ako gagawa ng like this, katulad nito, OLT1, LCP1. Tapos, lalagay mo yung port, kung ilang port. Kung EPON 64 per LCP or PON. Pag GPON naman is 128. So, next naman is choose mo kung HTTP or wireless. Then, kailangan mong i-select dito yung
ginawa mong server location para mabind siya dun sa MikroTik. Next naman is balik tayo sa dashboard. So, number 5 na tayo. Dito tayo mag-create ng coverage area. So, eto na yung napbox. Ayan. Diba sa LCP, meron siyang, depende sa inyo kung ilan yung ginagawa yung nap. Kung 8 port per nap, meron siyang, sa LCP1 is may 8 nap siya. For 64 client sa ipon. So, ayan. Gagawa lang kayo ng server location. Kailangan, meron siyang map coordinates para makikita nyo siya sa map. So, back muna ulit tayo sa dashboard. Lastly, kailangan nyo, ito na yung once matapos nyo yung 1, 2, 3, 4, and 5, pwede na kayo mag-create ng first client. So, dito sa dashboard, overview lang ulit tayo. Makikita nyo dito yung mga paid invoices, unpaid invoices, a new client for the current month, open tickets, income for the current month, balance, and expenditure. Ito yung gastos nyo. So, automatic yan magkakalculate. From income, pag naglagay kayo ng expenditure, i-less niya yan. Tapos, lalabas siya dito sa balance. So, yung sa right side naman is etong client by plan. So, di ba, gagawa kayo ng multiple plans. Kung ilan yung client dun sa plan, lalabas siya dito, naka pie. Makikita nyo kung ilan yung clients. So, below, next naman is cash flow. Dito lalabas yung total income by graph to. Naka-graph lang. Income and expenditure. Next naman, recent clients. Ito yung mga bagong clients nyo for the current month. Ito naman, next is recent ticket. Ito yung mga ticket na bagong gawa. So, dito tayo ngayon sa sidebar. So, ito pala muna, yung sa top right corner, ito yung dark and light mode switch button natin. So, pag kinlik mo siya, currently kasi nasa dark mode tayo. Pag kinlik mo siya, magla-light mode siya. Pag kinlik mo ulit siya, magda-dark mode siya. Depende na lang sa preference nyo. So, next is demo. Ito yung user account mo. Pag kinlik mo siya, pupunta siya sa your my profile. So, ito siya. Sa company profile. Then, logout button. Okay, next. Next, dito tayo sa sidebar. Dito nyo makikita yung mga features na currently available sa billing system. So, unang-una dyan is yung management. Clients. Ito yung mga list of your clients. List ng clients. Online application. Itong online application, di ba, pagpunta nyo sa website, pwede dyan mag-apply yung mga clients. Mga client nyo. Pag kinlik mo yung apply button, so, wait lang. Kailangan muna natin i-log out to. Pag kinlik mo yung apply button, lalabas dyan yung application form ni client. Pwede siya ditong mag-sign up. Then, pag nakapag-sign up na siya dyan, lalabas siya dito sa sa online applications.
lalabas siya ng pending and waiting for review. So, next naman, itong client map. Client map, makikita mo yung exact location ng mga client mo. Next is coverage map. Itong coverage map, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung LCP NAP nyo, yung NAP box. So, makikita nyo yung NAP box. Kunwari sa street na to, meron kayong multiple NAP box. Ipipin nyo dyan yung NAP 1, NAP 2, NAP 3, NAP 4, NAP 5, or hanggang NAP 8. Next naman, itong clustering. Itong clustering, ito yung LCP. Then, server location, sinabi ko na rin kanina, ito yung, pag gumawa ka nito, ito yung MikroTik routers mo. Then, next plan. So, next sa sidebar, itong billing. Billing, nandito yung invoices. So, itong invoices natin, auto-generated siya. Depende sa settings na ilalagay nyo. So, nandito siya sa settings, invoice settings. So, kailangan nyo i-enable tong automatically generate invoice. So, tuwing kailan ba siya mag-generate? So, isa-set mo siya dito sa generate the bill before the client due date. For example, ang due date ni client ay tuwing 8th of the month. Ang nilagay mo dito is 7 days. Ang magiging generate niya, auto-generate niya is, for example, ngayong month, July 2. July 2, magge-generate yung bill niya. So, from 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Kung 8 yung due date niya, ados siya magge-generate automatically. So, itong billing due date naman, per client, pwedeng magkaroon ng sariling due date ang per client. Regardless dito sa etong may number na to is ginagamit lang siya sa fixed day mode. So, ito namang end of the month, centralize. Pag ito yung pinili mong due date, lahat ng client mo is pare-parehas yung due date niya na end of the month. For example, ngayong July 31st. 31st of the month ang magiging due date ng client. So, katulad ng ibang month, may 30 days, ay yung lalabas sa due date sa invoice nila. So, itong invoice footer, if ever meron kang custom message na gustong ilagay, dito mo siya ilalagay. Lalabas siya sa footer ng invoice. So, balik tayo sa invoices. So, pwede ka rin mag-manual create ng invoice. Dito, siselect mo yung pangalan ng client. Pwede mo ilagay kung magkano yung amount na babayaran niya. And yung due date. Pwede rin yung status, unpaid or paid. Tapos, description, custom message or description. Then, create invoice. Ayun lang sa invoice. So, etong next natin is report. Nakikita mo dito yung monthly revenue and the client growth graph. Nakikita nyo kung tumataas ba yung monthly revenue or bumababa. Then, meron siyang isang button. Currently, ito yung invoice report. So, itong invoice report, pwede mong i-filter based on coverage area, cluster, status, plan, month, year,
or due day. Tapos, pag generate mo yan, generate report, lalabas dyan yung lahat ng client na pasok dun sa filter na ilalagay mo. Next naman is under billing pa din, itong cash flow. So, itong cash flow, pag may nagbayad na invoice or bill ng client mo, automatic siyang papasok dito sa cash flow. Pwede ka rin mag-create ng cash flow manually. Pwede mong ilalagay ka ng sariling custom name, due date, category, either income or expenditure. Then, amount and description is optional. Next naman is itong notification. Currently, meron tayong dalawang notification channel. Number 1 is itong email notification. SMTP configuration. Pwede mong gamitin dito yung Gmail or kung meron kang professional email from your website, pwede rin. So, gagawa ko ng video para kung paano siya i-set up. So, etong email notification, meron din siyang automatic notification. Kailangan mo lang siyang i-enable. For example, on bill created. Kunwari, nag-create ka ng bill, automatically magsisend siya sa client mo via email. Or on bill due date. Exact due date ng client mo is makaka-receive sila ng bill automatically. Meron din sa payment confirmation, new customer created, pag may nag-apply or input ng ninyo na client, automatic magsisend ng email sa client. Kailangan lang natin enable dito. So, ito naman next is send bill notification 7 days before due date. So, itong 7 days na to nakapalitan to. Depende sa kung ano yung gusto nyo iset dito. Kung ilang days bago yung due date makaka-receive ng customer ng by default, naka 7 days siya. So, napapalitan to. Pwede nyo siyang iset. Depende sa kung ilang days before due date is makaka-receive na ng billing reminder or advance billing reminder to sa client ninyo. Next naman is send notification days before isolate. Ito yung automatic disconnection. So, pwede mo rin dito iset kung ilang days bago dumating yung email notification na malapit na yung ma-isolate yung account nila. So, usually, 1 day talaga eh. Yung grace period nila is 3 days. So, before yung last day nung grace period, magsisend siya ng notification sa client mo using this email notification. Then, on customer isolated. Sa mismong araw na na-isolate yung account ng client mo. So, dito, ito yung email notification. Sa email notification na yan, meron siyang sari-sariling templates. So, ito siya sa top right corner. Pag kinik mo yung templates, meron siyang sariling templates na pwede mong pwede kang gumawa ng custom message. So, by default, ito yung mga messages na lalabas. Meron din siyang variables na pwede mong gamitin.
automatic lalabas dito yung name ni client. For example, dear client, ang lalabas dito is yung full name ng client nyo. Your invoice number, ito naman yung invoice number, your plan, period. Lahat to ay pwedeng gamitin sa lahat ng templates. So, dito nyo siya papalitan. Tapos, once makapag-settle na kayo doon sa gusto nyong message na ma-receive ni client, click nyo lang yung Save Templates. Please, back muna tayo. Next naman is etong Send Mail. Dito, makikita nyo yung mga successfully na na-send na email. So, dito siya lalabas. Makikita nyo dito yung full details kung kanino mo sinend, kung ano yung message, send time and date to. Time and date. So, pwede ka rin mag-single email. Pwede ka mamili, choose a client, select client, or enter your email. Enter email. Ito, pwede mo enter yung email ng client mo. Yun. Then, pwede mo siyang isend. Next naman, itong bulk email. And, so, pwede mo rin i-select yung per client. Nalabas siya dito. Currently kasi wala pa tayong client na naka-input. Kaya wala pang lumalabas. Then, pwede mo rin siyang all coverage. Diba yung coverage natin is per LCP. Kunwari, yung client niya sa NAP1, nag-loss yung NAP1 mo, pwede mo silang sendan ng email na sila lang makaka-receive lahat ng client na nasa NAP1. So, i-choose mo lang dito, LCP1, NAP1. Tapos, subject, then yung email na ma-receive nila. Then, send bulk email. So, ayan, sa email. Next naman, itong SMS notification. Similar to email notification, meron din siyang single SMS, bulk, SMS templates, tsaka send SMS. Send SMS. Ito yung successfully na send. So, itong templates, ganun din. May variable siya. Pwede mong gamitin. Tapos, ito yung mga message. So, sa SMS gateway, meron tayong dalawang vendor, which is itong UniSMS API and Semaphore. Ang difference nila is etong si Semaphore medyo mahal ang paglo-load sa kanila. Included kasi on top dun sa, kunwari nag-load ka ng 1,000 sa Semaphore, meron siyang 12% VAT. So, magiging 1,120 ang kailangan mong bayaran. Tapos, yung sender ID, sender name or sender ID is may bayad kay Semaphore yearly. Dito naman kay UniSMS API, pag nag-load ka ng 1,000, automatically 1,000 pesos lang ang babayaran mo. Inclusive na yung 12% VAT sa kanila. And then, pag nag-load ka naman ng 2,500 pesos worth of credit or 2,500 pesos, meron siyang one sender name token na kasama. So,
hindi mo na babayaran ng bukod yung sender ID or sender name. Included na siya dun sa bali free na siya. So, by choice, ito yung pinakamurang gamitin. So, kailangan mo lang mag-sign up sa unismsapi.com. Ayan. Pag nakapag-sign up ka na dyan, ito yung dashboard na lalabas. So, dito mo makikita API key na kailangan mo. Tapos yung credit. So, ito yung sender ID token. Meron pa ako isang free kasi nag-load ako ng 2,500 yesterday. So, pwede ulit ako magdagdag ng sa pang sender ID. Currently, meron ako isang sender ID para sa company ko, sa ISP company ko. So, go back tayo dito. All notifications similar lang dun sa email notification natin. Next naman is etong ticketing. So, pag may nag-report sa iyo, kunwari client nyo is walang connection, pwede siyang gawa ng ticket. Siselect nyo lang yung account ni client, tapos assigned employee kung kanino siya naka-assign. Or sa technician, pwede. Tapos lalagay mo dito yung subject. Kunyari, ito, blinking phone. Or red loss. So, may priority din siya. Low, medium, high, urgent. Category optional. And message. Yan lang naman sa ticketing. Next is activity log. Dito is nilalag natin yung lahat ng pwedeng gawin dito sa billing system. So currently, ang mga nakalag dito is yung client, create client, update, and delete. Then yung authentication, log in and log out ni employee nyo. And yung invoices. Create, update, tsaka yung delete. Papasok siya dito sa activity logs. Next naman is etong development change log. So, pag meron akong update or bagong features na gagawin dito sa billing system, dito siya lalabas. Katulad nito, kahapon, nag-add ako ng features na auto redirect billing portal. So, pag merong bagong message dyan sa development change log na yan, automatic siyang magpa-pop up dito sa inyo. Kahit pag nasa dashboard kayo, automatic siya magpa-pop up. Kaya, hindi nyo mamimiss kung meron bagong update, makikita nyo. Then, next is etong subscription. Pwede kayo ditong mag-upgrade ng subscription nyo. Depende sa requirements na kailangan nyo. Pwedeng mag-upgrade, pwedeng mag-downgrade. Then next, itong company profile na kailangan nyo i-set up. Then, settings. Ito yung mga settings ng billing system natin. So, isa-isayin natin yan. Gagawa tayo ng video para makita nyo. So, currently, ayun lang muna yung papakita natin dito sa video na to. Medyo mahaba na. So, preview lang talaga.
Sa mga susunod na video, ipapakita ko kung paano i-set up from the start. Simulan natin dito sa getting started para may idea kayo kung ano yung kailangan yung input sa bawat ah, form na pipilapan nyo dito sa billing system. So, ayun lang. Thank you.